Hi guys, it's me again, Cheryl, and welcome to my vlog. So for today's video guys is pag-uusapan natin about anak. Sa atin kasi sa Pilipinas is overpopulated na talaga tayo guys kasi sobrang dami ng mga anak na mga tao. So maraming mga news na babalita, na interview din yung mga magulang na sinabi nila na before daw, centuries ago is hindi sila marunong mag-family planning. So, ang family planning kasi is pinag-uusapan niya ng dalawa, asawa at yung ano, mag-partner, pinag-uusapan nila kung ready na ba silang magkaroon ng anak. So, siguro yung mga magulang noong unang panahon is walang family planning, basta anak lang ng anak, ganito, basta kailangan natin ng anak, babae at lalaki. 'Pag hindi ka nabigyan ng ano, babae una, ang unang lumabas lalaki, so gusto naman ng babae, 'pag hindi na naman babae yung lumabas, lalaki na naman, gagawa at gagawa kayo ng bata. So, para sa akin kasi guys, ang nasasakripisyo kasi is yung mga kinabukasan ng mga bata. As a parents kasi guys, naranasan na natin ang mahirap na buhay. Hindi naman ako magulang 'no, pero naranasan na natin yung hirap ng buhay at papangit naman guys na ipaparanas pa natin sa magiging anak natin in the future, yung buhay na naranasan natin as a parents. So, wag naman tayong gano'n 'no. So, marami kasi mga parents ang gano'n ang mindset nila guys 'no, na ipinararanas nila yung hirap ng buhay nila sa mga anak nila. At very, very wrong yun guys 'no, kasi para sa atin kasing mga magulang kung sakaling gagawa ka ng bata, i-take mo yung responsibility na yun sa'yo as a parents 'no. May mga magulang kasi guys na hindi sila marunong mag-take ng responsibility 'no. So, anak lang sila ng anak, bahala na kayo kung mabubuhay kayo ng maganda or hindi, mga gano'n. So, ang mga mindset na ngayon guys ng mga kabataan ngayon, mga kababaihan ngayon is pinag-uusapan talaga 'yan. Kung ilang anak ang gusto mo, mga ganyan. Kasi mahirap talagang bumuhay ng bata guys 'no, may mga expenses yang mga 'yan. Sa akin kasi guys, na alam niyo naman na hindi na ako magkakaroon ng anak, ang balak ko lang talagang magkaroon ng anak is isa lang talaga, babae man o lalaki wala akong pake, ayun talaga. Pero sa awa ng Diyos binigyan ako ng sakit. It's not It's not about God will give you sickness 'no, kasalanan ko rin naman guys kasi nung kabataan ko kasi guys talagang binugbog ko yung katawan ko sa kakatrabaho. Trabaho ako ng trabaho, unhealthy yung mga food na kinakain ko, so bumagsak talaga ng bonggang-bongga yung immune system ko sa loob. Ayun talaga guys, kasi sa ibang bansa kasi guys is talagang bugbog ng katawan diyan guys, hindi ka puwedeng mag-inarte. Na katulad sa Pilipinas na ano, may trabaho ka, isang trabaho mo lang, uwi ka na sa bahay, relax-relax ka na. Dito sa ibang bansa guys is hindi po gano'n 'no. So 'pag may trabaho ka kasi pagkatapos mo ng work kailangan mo pa maglaban ng uniform mo, magluto ng food mo, mag-ayos-ayos ng mga things mo, mga gano'n, ikaw lahat ang gagawa. So wala kang kasama kundi ikaw lang talaga. So, ayan kasi at saka guys yung trabaho ko before nun is sobrang hirap talaga siya, pagudan talaga guys. Kasi yung mga ibang lahi para silang hindi nagluluto sa bahay. Ang yayaman nila puro sila kain ng kain sa labas, which is good thing na rin sa pinagtatrabahuhan ko kasi the more na marami kaming customer, the more na may mapapasahod yung company sa aming mga staff 'no. Kasi guys yung business kasi 'pag walang customer, walang masyadong perang pumapasok sa company is magbabawas sila ng staff. So, ayun ang good thing sa trabaho ko guys is, marami kaming customer, mostly morning until evening talaga punuan yung restaurant guys at sobrang hirap talaga niya, sa totoo lang. At, naranasan ko talaga yun guys kasi nagbubuhat din ako ng mga mabibigat na upuan, mabibigat na table, lahat ano binubuhat ko tapos nagbubuhat din rin ako ng mga ano, plate na mga gano'n. Kasi guys, sa work kasi talaga may mga talagang hard work talaga at may mga easy work din naman, 'no. So, gano'n ang nangyari. So, dahil sa bata-bata pa tayo noon guys at kaya pa natin magtrabaho, is inabuso ko ang aking katawan. Hindi talaga ako nagpapahinga at all guys. Naranasan ko na talaga guys na umuwi sa bahay na naka-uniform ako tapos bigla na lang akong natulog, bagsak yung katawan ko.
talagang tulog ako, hindi pa ako naligo, hindi pa ako nag-change ng uniform dahil sa sobrang pagod ko nun guys 'no. So ayun ang buhay dito sa ibang bansa. May mga at saka guys yung mga family din dito nakikita ko rin yung lifestyle nila. Yung for example yung nanay ng aking asawa. So, buhay pa yung nanay ng aking asawa at may anak siya na 6. Pero lahat ng mga anak niya guys is hindi nila napagtapos ng pag-aaral. Yung nanay nila hindi nila napagtapos ng pag-aaral, yung nanay at tatay nila. So, ang nangyari guys sa magkakapatid is sila ang nagpatapos sa sarili nila. So, ang ginagawa nila guys is nagwo-work sila at nag-aaral sila, gano'n. Kasi yung parents kasi ng asawa ko hindi nila kayang ano magpatapos ng pag-aaral ng mga anak nila. So, yung babae, yung tatlong babae ata guys is nakapagtapos ng pag-aaral pero yung mga lalaki hindi. Yung asawa ko guys hindi yan nakapagtapos ng pag-aaral pero matalino siya actually. Matalino siya talagang ano, nung kabataan kasi niya talaga guys kinukuwento talaga niya sa'kin yung hirap ng buhay ng family nila. Mahirap yung buhay ng family nila pero yung nanay at tatay nila guys is nagpupursiging magtrabaho. Yes guys 'no, nagtatrabaho yung tatay niya sinasabi niya sa akin na kinakausap ko yung asawa ko, "Nag-away ba yung mga magulang ninyo sa harap ninyo?" Sinabi ng asawa ko, "Hindi." Hindi sila nag-away pero nag-aaway siguro sila pero hindi sa harap naming magkakapatid, gano'n. So, as a parents kasi guys is huwag kayong mag-away sa harap ng mga anak ninyo kasi nagiging memories yun para sa kanila. So, ayun. At saka guys, mahirap man yung pamilya ng aking asawa guys, pero 'pag birthday daw nila is hindi daw nakakalimutan ng nanay at tatay nila. Kasi yung nanay niya guys is marunong magluto, mag-bake, so sa tuwing magbi-birthday sila laging hinahandaan. Kasi ako guys nung kabataan ko hindi ko naranasang ano paghandaan ako ng magulang ko, sa totoo lang. Oo, yung may mga anak sila pero yung mga birthday namin wala kaming memories ng birthday namin guys kasi yung parents namin wala namang pakialam. Hindi kami pinaghahandaan or binibilhan ng cake, mga gano'n. Pero may pera naman sila, kuripot lang talaga yung parents namin guys 'no, talagang sobrang kuripot lang talaga nila. At hindi ko alam kung bakit nila kami kinukuruputan 'no, kasi as anak naman dapat ipo-provide mo talaga pati birthday nila. So, wala kaming memories ng birthday namin. At saka guys, yung asawa ko is kinukuwentuhan niya ako na since bata pa lang daw siya is nagtitinda na siya ng mga bote, mga dyaryo, mga gano'n. Kasi nakita niya talaga yung hirap ng buhay ng pamilya niya talaga guys. So, nung nagkaroon na siya ng mind is nagtrabaho na yung asawa ko nag-start talaga siya guys na nagtitinda ng newspaper, ng bote, mga ganyan. At saka guys, bata pa lang talaga siya is umalis na siya sa puder ng nanay niya. So, talagang naging independent yung asawa ko nung mga bata-bata pa lang siya. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral guys, pero madiskarte talaga siya, matalino siyang tao sa totoo lang. At saka nakikita ko yung utak niya, yung utak niya talagang laging nagmo-move, hindi siya gumagalaw pero yung mindset niya talagang nag-iisip siya kung ano yung pagkakakitaan, ano yung magandang i-open na business, mga ganyan. So, nagre-risk din yung asawa ko guys 'no. Na nag-o-open siya ng mga business, mga ganyan, at yun. So, may risky talaga guys ang pag-o-open ng business. May mga nagwo-work at may mga hindi nagwo-work. So, it's true 'no. So, ayan guys. So, hindi po mayaman ang aking asawa. So, masipag lang talaga siya magtrabaho at may pangarap siya sa buhay. Ang mga tao kasi guys 'pag may pangarap kasi sa buhay at hindi nila natutupad, parang nagi-give up na sila. Parang ayaw na nilang magpursige, mga gano'n. Pero yung asawa ko guys is may pangarap, tsaka yung gusto niya, yung pangarap niya is natutupad. So, sinabi naman niya natupad naman daw niya yung pangarap niya nung kabataan niya. So, ayan guys, para sa'kin kasi guys, ang kailangan talaga ng tao is pagpupursige lang talaga. Ayun lang talaga ang kailangan ng mga tao ngayon guys. Kasi guys, sa hirap na ng buhay ngayon, talagang kailangan nating mag-work na mag-work na mag-work. Hindi tayo puwedeng magretiro ng maaga guys, kasi ang daming mga bills na binabayaran. Walang mga taong magbabayad ng sarili mong bills kundi ikaw rin. Puwede namang magretiro guys, pero kung alam mong secured ka na, hindi ka na umaasa at may sarili kang pera. Gano'n ang pagreretiro guys, yung
'pag ano hindi ka na nag-work na may income ka na nare-receive every month, na hindi ka na namomroblema sa mga bill mo ng kuryente, sa pangkain